Magandang gabi po ng Biyernes dito sa Pilipinas. Minabuti ko po na maghintay sa makasaysayang pangyayaring ito sa mundo ngayong gabi upang at least ay maging bahagi tayo sa pamamagitan ko ng isang mahalagang kasaysayan, di lamang ng Pilipinas, kundi ng mundo. Muli po ang pagbati ko ng isang magandang araw. Magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon? Kumusta po kayo? Dahil karapatan ng mga mamamayang Pilipino na malaman ang kaganapang ito, ay ibabahagi ko sa inyo ang aking natunghayan sa pamamagitan ng official YouTube channel ng ICC. May 30 minutes delay lamang po ito para daw sa security reasons. Hindi po ako magbibigay ng opinyon sa pangyayaring ito pero kukuha tayo or hihiramin po natin ang opinyon ng mga pinagkakatiwala abogado ng Pilipinas para lubos nating maunawaan kung ano ang nangyayari sa mga legal na actions na ito. Ayoko po na maging sanhi ako ng pagkakalito ninyo or ma-misinterpret ninyo ang aking personal na opinion dahil hindi po ako abogado. Mauuna po ang summary ng pagdinig buhat kay Yusek Atty. Claire Castro, then ang pagtataya sa susunod na pangyayari o mangyayari sa official ICC hearing na itinakda sa September 23, 2025. Buhat kay Attorney Gilbert Andres, isa sa ilang abogado ng Pilipinas na accredited ng ICC at kasalukuyang nasa The Hague upang i-represent ang mga biktima ng bloody war ni Duterte or bloody drug war ni Duterte. Pagkatapos po niyan ay ang aktual na hearing ng first appearance ni Duterte sa pre-trial chamber ng ICC na kinuha ko po sa official YouTube channel ng International Criminal Court. Okay, summary tayo mga kaklira. Summarize natin ng konti. Yan, wala yung antok ko. Wala yung antok ko. Okay, so syempre una, loud yung camera. Hindi ko na masyadong didetalya, hindi ko nakuha iba mga pangalan mga clear. Pero syempre tatandaan natin ang counsel na lumabas o nagrepresent para kay dating Pangulong Duterte. Walang iba kundi si dating E.S. Salvador Medialdea. Okay? So, ayan, allow naman yung camera, allow yung videos, tapos, sinabi natin, syempre ginamit nila, anong language, di ba? Tinanong siya kung anong language siya mas convenienteng gamitin, di ba? So, English. Si presiding judge nga, French, di ba? Pero yun, parang may mga interpretation na gamit yung headphones. Ayan. Okay? So doon, kinonfirm mga ka-clear yung identity. Tapos tanong siya, pangalan niya, birth date niya. Malapit na pala mag-birthday si dating Pangulong Duterte, March 28, no? March 28, 1945, at sa late pala siya pinanganak. Okay, ngayon, sa preliminary point, ayun, sinabi niya, ito daw, itong initial or first appearance, hindi trial, di ba? Hindi naman siya, confirmation and charges. Okay? Hindi siya trial. So may mga points lang na dapat alamin sa initial presence or first appearance. Okay? So tatlo lang, yung tanong, diba? Chamber must ensure that he was informed of the crimes, diba? Okay, tapos the person has been informed of his rights under the Rome Statute. Yung ano yung mga karapatan niya? Una, mga charges. Pangalawa, mga karapatan niya. Tapos kung ano yung mga date, no? Na para sa mga susunod na hearing, lalo na yung confirmation of charges hearing. So, yun lang importante na dapat pag-usapan dyan. No? Siyempre, include mo yung identity at language na gagamitin. Pero hindi ko masyado nadinig mga kaklear yung dalawang motion na final ha. Pero tingin ko, yung dalawang motion niya final, di ko nadinig kasi medyo nag-garble siya eh. More on the motion to reset, di ba? Motion to reset agad. Motion for postponement agad. Di ba? Oo. So, yun. Paano siya nagsabi ng ganito, di ba? Sabi niya, wala daw silang copy ng warrant. Yan, di ba? Pero, makikita naman sa mga videos, mga kaklear, saka nabigyan po talaga. Okay? Tapos, sinabi niya, binanggit niya na kinidnap lang daw yung kanyang kliyente
dahil lumalabas na yun ay extradition o kinidnap sa pilitan. Saan na ba yun? Wait lang. No, wait kaya tuloy, sabi niya, sa pilitan, hindi naman sila nakapag-ready. Diba? Hanapin ko pa. Wait lang ha. Okay. May sinabi ko sinulat dito. Okay. Pero bago pala siya pinagsalita mga ka-clear. Wait lang. Bago siya pinagsalita, bago siya pinagsalita, binanggit yung una, mga charges. Kinasa sa kanya. Diba? Binanggit dito mga ka-clear, murder of 19 persons. Allegedly done, syempre, sa utos niya, allegedly done through DDS. Okay, 2011 to 2016, sinabi. Tapos another is murder of 24 persons allegedly criminals. Diba, may mga theft, drug abuse, drug user, may theft na kasama, diba? Etc. Basta mga crimes. Now, with the assistance of the police, and some are not part of the police officers or part of the police enforcers. Okay? So, yun. Yung binasang crimes. May charges sa kanya. Binanggit dito. Okay? And then, nasa na to? Tapos, binanggit dito, yung warrant daw ay na-receive. Si judge yung nagsabi, the warrant was received. Sabi niya. So, binanggit ngayon yung mga rights ni Pangulong Duterte, na dating Pangulong Duterte. You can have the benefit, you can have the benefit of the competent interpreter, diba? Translator, free of charge. Tapos yung mga facilities, magagamit mo dyan para makapag-prepare ka ng iyong mga depensa. Tapos, sinabi rin, you can have your counsel of your own choice. At, ayan, hindi ko naman basta yung sinulat ko. Meron pa ayan, bilis ko siya magsalat. Sorry, hindi ko na naintindihan yung sinulat ko. Ayan, basta meron kang counsel. Okay, dalawa pa naman to. May dalawang pinanggit na wala kumaintindihan. Sorry, mga clear. Parang sulat ako, doktor. Okay, ayan. Tapos, meron pa, yun. Well, anyway, you can make your own defenses, challenge them. Yan. Ini-inform ka ng nature ng mga crimes na sinacharge sa'yo. Okay, ayan. So, nagsalita na ngayon. Di ba? Nagsalita na ngayon si attorney Medialdea. Sabi niya, 2 days ago, napaka-degrading daw yung pagkakaul sa kanila. Diba? Di sila binasahan, wala talagang physical copy ng warrant of arrest. Pero parang taliwas yun doon sa sinabi ni judge na the warrant of arrest was received Diba? Sabi niya, yung client niya daw sa UAE, 5 hours na nagstay sa UAE. So, parang hindi nila napag-aralan. Di sila ready for this case, di ba? In short, di ba? Dahil ito daw, kumbaga, nagkaroon ng mabilis ang pagdadala ng kanyang kliyente dito sa ICC dahil nga mayroong parang bilalik ang politika. Ito'y pamumulitika lang dahil incumbent administration, yan, alam na natin, hindi magkasundo. Doon sa tatay, saka doon sa anak, referring to VP Sara. So, the same usual things, stories na sinasabi dito sa Pilipinas. Okay, ngayon, okay, so gusto niya magpa-reset. Diba? Pero sabi ni judge, hindi yan. Okay, hindi pwede. Bakit? Kasi, tinignan naman, specific situation. Sabi niya, sinabi ng doktor, Duterte is mentally and physically fit. Tapos sinabi ng doktor nyo, tama ba? Basta may sinabi ng doktor kung sino naka-assign dyan, na parang hindi niya kaya physically pumunta doon sa court. So, kaya siya binigyan ng chance magkaroon ng video link. So ayan, parang ganun. Sinabi naman mentally fit siya, physically fit. O kung ngayon hindi kaya dahil nga may edad na siya, at syempre kababiyahe lang, kaya binigyan siya ng video link. Yon. Kaya yung kanyang motion, di accepted. It is not accepted by the court. Okay? Saka sinabi nga niya, ang hearing na to, hindi naman para patunayan kung guilty or not guilty yung suspect. Diba? May mga bagay-bagay lang naman tayong dapat alamin. Yun nga yung identity, language, charges, at saka dates. Kung kailan yung susunod na hearing. Diba? Sabi niya, hindi accepted yung iyong request. So, may September 23 na hearing, mga ka-clear. Okay? So, yun lang. Kasi yung initial appearance is, yun lang yung dapat alamin. Yung sinabi ko sa inyo. Identity, birth date, nilagay, identity, language na gagamitin, charges,
May mga case, kung ano yung mga sinad sa kanya na crimes at saka dates of hearing. Okay? Ang tanong ko, sir, so September 23, 2025 yung confirmation of charges. After that, what will happen? After that, and we're hoping na it will continue to charges, to trial proper. So doon na po, mag-present na po talaga full-blown ang prosecutor. So ilalatag na po ang mga witnesses together with the accompanying evidence, whether documentary, digital, or object evidence po. So doon na po magkakakitaan ng mga witnesses po. Yung mga witnesses na, kunwari, possibility na baka tinakot, umatras, na panghinaan ng loob, o baka pinatay o sinaktan, paano yun? Alam mo, mayroon namang protection duty ang ICC kasi kung trial na nati-trigger yung protection duty na yan. So may mga mechanisms naman sa ICC to protect the witnesses. Unang-una, pagpasok ng trial, no, para lang malinaw sa mga tao, ano yung kailangang patunayan ninyo na ginawa ni Duterte, yung crimes against humanity of murder? Oo. Ano yung kailangan yung patunayan? Una, kailangan patunayan na merong polisiya. There's a state policy. In fact, organizational policy at state policy. Bakit organizational? Kasi DDS, organisasyon siya. Mayor siya noon. Tapos ikalawa, state policy na naging presidente po siya. Ikalawa, kailangan po patunayan na because of that state policy, there's a widespread or systematic attack against the civilian population po. Oo. And with knowledge of that attack, so papakita na po dyan na malawak ang patayan po. In fact, dun sa arrest warrant, it's both the Davao at other locations in the Philippines. Although hindi pa nasi-specify ngayon kung saan mga locations sa Philippines aside from Davao. At kaya dun papakita yung mga specific cases ng patayan na link po sa state policy na pinairal ni Duterte. Kanina dun sa nag-manifest itong si Attorney Salvador Medialdea nung circumstances ng pagkaka-aresto kay Duterte. Tapos binanggit niya yung politika raw, 'di ba? Yung settling ng score. Ano ba naging tugon doon ng pre-trial chamber dun sa manifestation na 'yon? Wala namang substantive na tugon, Kasi ini-reiterate lang nung pre-trial chamber yung procedure na this is just initial appearance. If any manifestation or any substantive motion, that's actually during the confirmation of charges na if ever. And siguro gusto ko lang sabihin, I'll just refute that, Christian. Kasi I think we have a knack for politics. We want to make it always political. But this is not about politics. Let's remember also the 15,000 to 30,000 victims of the war on drugs. This is a question of justice for the victims of Duterte's war on drugs. Kaya hindi lang po wag na po nating isipin yung politika. Dapat front at center po dito yung mga biktima ng EJK sa Philippine War on Drugs. Thank you for watching. See you on my next video.